Hello, good day everyone, and welcome again to my vlog journal session. This is vlog journal session, or the Maritime Aviator vlog journal session 116. And before I begin for the rest of my blog, I would just like to make it clear in English that all the entries that I will be saying here on this blog entry will be said in Tagalog for security purposes. So, of course, it's a lot of just to keep the details in between two Filipino messages. Anyway, now that's I've already mentioned that. Let's begin on my blog journal sessions. Okay, so ganito, medyo matagal din since nag-blog journals ako. It's been at least, I don't know, a week na siguro. Or, hindi siguro a week, I think 5 days lang or ano. Medyo, alam mo naman kasi ang sitwasyon ko ngayon sa recent predicament ko, medyo toxic work culture ang nandito or toxic work system ang nandito sa employer ko. It's hardly enough time na makakuha ko ng time para sa sarili ko para mag-vlog journal. Alam mo naman, halos every day, like I said, and I've already mentioned this quite clearly, practically no rest days dito, and every day is Monday. So lahat ng araw sa linggo is nagtatrabaho kami from Mondays to Saturdays. And ang worst part pa nun yung cycle pa nila is mostly halos whole day. So yun nga, it's just napaka-toxic ng work culture system dito. It's hardly enough para yun nga ma-make ko yung mga bagay na dapat kong gawin, which nakakatuwa kasi doon sa dati kong barko na yun nga VLCC, halos maraming time para sa sarili ko doon. I mean, hindi ko problema itong ganitong bagay na to. So anyway, I'm going to kung ano yung nangyari sa akin within this past few days. Kasi mamaya-maya na naman papasok na naman ako, and unfortunately medyo magiging busy kami bukas. And honestly, isa na naman sa mga pinoproblema ko na mga bagay, pero I'm not gonna say it muna until it come to pass, of course. So ayun, within the past few days, nag-load kami ng cargo sa isang, unknown location dito sa Norway. Hindi man unknown location, pero nasa gitna siya ng dagat, definitely offshore platform siya. So parang refinery sa gitna ng dagat, so nag-load kami. And i-discharge namin ito sa Rotterdam, Netherlands bukas. And obviously, like I said, magiging busy kami dahil doon. From the looks of it, malabo na mag-aangkorahe kami. From the looks of it, berthing upon arrival kami, so magiging busy kami. And yun nga. Anyway, wala na sa akin yung mga ganyang bagay na yun kasi ang sa akin na lang talaga is inuubos ko lang talaga itong 5 buwan na kontrata ko, and then after that, so ang 5 buwan na kontrata is maiksi siya kung maganda ang relationship sa barko, pero pag toxic work culture at mga kupal lang kasama mo is matagal siya. And honestly, yung 1 buwan na dito, parang pakiramdam ko 4 na buwan, 3 buwan na ako sa barko. So anyway, during time nung naglo-loading kami nung nasa Norway kami, yung isang kasama ko dito, yung co-worker ko na kupal, si AB Abusado, pala yung preach sa akin at lecture about stuff na related sa work, na parang may kasamang iniinsulto ako, at parang sinabi niya pa na para daw siya nagtuturo ng elementarya na bata sa eskwelahan daw. Parang ewan ko, pero yung tono ng pananalita niya talaga nakaka-insulto. Parang napaka taas ang tingin niya sa sarili niya sa mga ganyang bagay na yan. And of course, panay ang target niya sa akin this past few days ng bullying at harassment niya. And ewan ko, nung dati hindi ko siya kinukonsidera na banta, pero recently ewan ko, parang naging aggressive ang behavior niya. At tinatarget niya na ako ng harassment at bullying.
Of course, syempre, pinapalagpas ko lang yung bagay na to kasi ayokong lumala ang sitwasyon ng bullying at harassment. And frankly, as much as possible, I want to deal with this situation low-key and silent. Pero nakakaasar lang kasi ang sitwasyon kasi as much as possible na iniiwasan ko panay yung mga kasama kong Pilipino dito, panay ang dik-dik sa akin sa mga ganitong mga bagay o panay ang lapit. Akala nila tatahimik ako, tumiiwas, hindi akala nila mahina ako at walang imik. Hindi nila alam kasi na kaya ako umiiwas kasi iniiwasan ko yung barko na maging magulo. As much as possible, ayokong mag-retaliate kasi pag nag-retaliate ako, magiging magulo, ibig sabihin ng magulo ang barko. And yun nga, iniiwasan ko na gano'n na maging sitwasyon na magulo ang barko. Pero ewan ko ba, ugali natin ng mga Pilipino na ganito na pag walang imik panayan dik-dik natin sa tao na parang pinupush ka na nakakasalang, parang pinupush ka na yun nga, pinupush niya ako over the edge sa mga bagay na ayokong at least gawin publicly. Kagaya na sinabi ko, dito sa vlog na to, may bullying at harassment dito sa barkong ito, and as much as possible I want to deal with is low, quiet, and low key. And at the same time, yun nga, I want to deal with this quietly, mga ganitong matters, kasi delikado nga na magulo sa barko. Pero anong magagawa ko kung as much as possible iniiwasan ko nga tumatahimik na nga ako for my own sake para hindi maging magulong barko, pero panay naman ang, alam mo yun, panay yung lapit sa akin at panay gawa ng kulo nitong si AB abusado sa akin ngayon. At parang, ewan ko ba, napapaghalata ako na within this past few days, ako yung target niya. Or target niya na laging, sabihin natin, balasubasin. Ewan ko, pero nahihirapan akong kontrolin yung temper ko dahil lagi siyang dumidikdik. Umiiwas ako. As much as possible, umiiwas ako, tumatahimik, pero panay ang dikdik niya sa mga, alam mo yun, panay yung dikdik niya sa akin ng katulad ng isang insidente kanina, parang pinapalabas niya na umiwas ako sa trabaho, pero yun nga, sinabi ko na hindi ako pinababa ng bridge simula 10 o'clock ngayong umaga hanggang alas 4 ng hapon, given na ang situation is low visibility. Parang ewan ko, paalisin sa kumpanya na to or specifically sa principal na to na dalawa ang gwardiya sa bridge kung low visibility ang barko. Ngayon, ito naman si AB abusado, parang pinapalabas niya nung kasi hindi ako bumaba ng bridge hanggang 5:30, which ang mali ko lang siguro na nangyari dito is hindi ako nagsabi na nagpaalam na bumaba na ng bridge kahit tapos na yung working shift ko. Now, syempre, nakita niya ako nung around 5:30, nandun pa ako sa bridge, and kasi bumalik siya uli ng trabaho ng around 3:30. Parang ewan ko, parang pinapalabas niya na may idea ako na umiwas ako ng trabaho na simula nung ewan ko kaninang tanghali, kasi hindi nga ako present dahil sa deck works, dahil inutusan ako na aking gwardiya opisyal na manatili sa bridge due to low visibility. Of course, na-try kong bumalik sa deck works nung mga around alauna, pero tinawag niya uli ako sa radyo ng gwardiya official ko na bumalik ako doon at hindi na ako at nanatili ako doon sa bridge hanggang alas 4. Pero ito naman si AB abusado, parang ewan ko, pinapalabas niya sa kwento niya na yun nga, na umiiwas ako sa trabaho at hindi ako bumaba ng deck works para magtrabaho sa deck. Ewan ko, pero parang piniprame up niya ako, pinapalabas niya na umiiwas ako sa trabaho at nanggugulang sa work. And meron pa siyang audacity na sabihin yung mga ganyang bagay sa habang kumakain kami dito sa dinner time. Yung mga ganun, parang alam mo yung tipo na parang gusto niya pahiyain pa ako habang kumakain kami. At sinabi niya at sinusumbong, well, hindi naman, sige, pagulay natin, sinumbong niya ako sa harapan ng maestro amo or foreman namin. Pero hindi naman niya alam na yung foreman namin alam din ang sitwasyon na tinawag ako no 10 o'clock. And ayun, sinagot ko na bumaba ako nung alauna, sinagot ko siya sa harapan ng dinner table na yun nga,
Sinabi ko na bumaba ako nung 1:00 pero tinawag uli ako pabalik ng gwardiya opisyal at hindi na ako pinabalik hanggang matapos yung shift ko ng 4:00. Pero yun nga, at least kinlaro ko yung bagay na yun. Pero dapat tinaasan ko yung boses ko, dapat naging bastos ako ng konti. Siguro yun din ang isa kong mali, naging magalang pa rin ako eh. Pero who knows, kasi iniiwasan ko talaga na maging ang problema kasi dito, dementas na umiiwas ka ng gulo at ng magulo ang barko, mentas ka akong tina-target ng bullying at harassment ng aking kasamaan dito si AB Abusado. Ewan ko ba, ito yung hirap kasi pa sa barko, yung mga usong-uso dyan yung kinukursunada yung mga tao for bullying at harassment eh. Sa akin naman, hindi ibig sabihin na hindi ko siya kaya, pero I want to deal with this situation as quietly and as as quietly as possible. Ayoko na-experience ko na rin kasi na ilang barko na magulo ang barko. And ayoko humantong sa ganon na sitwasyon. Kasi medyo mahirap solusyonan pag magulo ang barko. Katulad nung last 2 ships ago, magulo yung barko ko. Which hindi yun na-vlog bago pa ako nag-vlog ng mga vlog journal sessions. Napakahirap siyang isolve. Pero, ewan ko, ang sa akin lang kasi siguro, kung siguro magiging worse ang situation, baka mapilitan ako na, magpakita ng konting show of force para just to say na back off sila sa akin. As much as possible, ayoko maging magulong barko, pero, yun nga, yung sa sitwasyon na nangyayari ngayon nagde-develop parang panayang target sa akin ng mga kasamang yung mga ABs dito. Which is, ewan ko, parang a little gray hole sa akin eh. I want to deal with this the pacifist way as much as possible, as you can see naman sa mga vlogs ko. Pero may mga ugali tayong mga Pilipino na mentras tayong umiiwas sa ganyan parang mentras siya lumalapit, akala niya mahina ako at hindi pala away. Ayoko magtaas ng boses o magalit sa harapan ng ibang tao, or baka makita nila ako magmura in public. Pero I don't know. It's just ayoko lang pakita yung aking ayoko lang pakita dito sa workplace na to yung aking palaban na culture na develop nung nasa VLCC ako or crude oil tanker ako. As much as possible, like I said, umiiwas ako. Now, ito naman si AB Abusado, ang mensahe ko na lang sa kanya is sana gawin niya yan sa pag nasa crude oil kami at VLCC, at sinasabi ko at ginagarantya ko sa kanya, lahat ng mga sinabi niya sa akin o ganyang paninira, dudurugin ko yan isa-isa pag nasa VLCC kami. Sisiguraduhin ko na pagsisisihan niya yung mga ganyang bagay. Sa ngayon, yun nga, niiwasan ko lang talaga yung gulo. Pero try niya gawin niya yung mga ganyang scenario, yung nasa VLCC kami crude oil tanker, na ako ang may upper hand. Sinasabi ko magsisisi siya. Anyway, like I said, as much as possible, pinagpapasensya ko na lang ang bagay na ganyan kasi 5 months na lang naman. After this, no more. I had irrelevant na lahat ng sitwasyon na to. Even itong vlog na to will be irrelevant because, well, tapos na yung sitwasyon. I don't need to deal with yung mga ganyang klaseng tao. So, wala lang. Nakakaasar lang yung mga ganon. Itong si AB Abusado ngayon is napaka painful niya to work with. At lahat ng work shift na kasama ko siya is talagang sabihin na nating mahirap siyang i-deal. Yung parang napakataas ng tingin niya sa sarili niya. And just mahirap lang kasing i-maintain ko yung peace and walang retaliation para ayoko lang kasing talagang i-escalate yung ganyang bagay na yan eh. And frankly, ayoko lang na magkaroon talaga ng mga away-away sa barko. Pero the way na parang mag-react sila is tinitest talaga nila yung limits ko. And I don't want to go to that part, to be honest, kasi ayoko maging magulo ang barko. Anyway, in case naman din na maging magulo yung barko na yan, I've already passed yung mga sabihin na nating ano ba tawag dito? As an insurance, nagpapasa ako ng crew list do sa kapatid ko.
sa kung sino yung nambubuli sa akin at nag-haras. I'll keep him always informed para alam niya kung sino yung nakakasalamu ko, kung sino yung na-encounter ko. And nagpapasa din ako ng crew list sa kapatid ko para malaman yung kapangalan ng tao, si AB abusado na to at yung AB magulang, para at least alam niya kung may masamang mangyari sa akin. As an insurance, alam niya kung sino yung hahanapin niya. And I advise na mga seafarers gawin yung mga ganitong types of methods in case may presence ng bullying at harassment. Sa akin, ang ginagawa kong method ngayon, since presence ang bullying at harassment dito sa barkong ito, is mayroon akong weekly scheduled messages sa kapatid ko, since may internet naman, which nag-i-include noon na yun nangyari sa akin sa yung crew list, picture ng crew list, and at the same time pangalan nila, and lokasyon ng barko, principal at name ng company ko. So just an assurance, just in case lang naman na may masamang mangyari sa akin, kasi sa barkong ito there is no guarantees. Yan ang pangit sa barko na to, there is no guarantees. May posibilidad na sabutahin ka o balasubasin ka ng tao, and there's also a danger na biglang mawala ang crew members kung may nakaalitan ka. Hindi natin may iwasan yan kasi may ganyan talaga sa barko, and taon-taon nangyayari yan. Naman sa akin lang, just to counter yung mga ganyang insidente, I have to plan ahead, and nakikita nyo naman sa sitwasyon ko. Also, isa na ring rason kaya ako nagbablog, kasi at least at least ma-identify or ma-record yung mga ganitong types of incidents. Although unfortunately, given sa situation ko, hindi ako makapagdala ng camera outside sa kabina ngayon, kasi there's a possibility na hudasin ako ng kapwa ko Pilipino dito, yung mga ABs. Nakakadismaya lang kasi to be honest, obserbasyon ko dito sa isang buwan at 10 days ko dito na sa barko na to is ang madalas na nambabalasuba sa akin at madalas nang bubulyaw pa yung kapwa ko Filipino kaysa sa mga Norwego. In fact, yung mga Norwego, very professional pa nga . Of course, hindi ko sinasabi na lahat ng Norwego ay matino. Meron din tarantado na ng Norwego. In fact, yung isang Norwego na dito nung early pagdating ko, isa doon is tarantado. Pero yung ngayong mga Norwego official, as far as I'm concerned, maayos naman silang kausap, and they're not posing any threat as of the moment. And yun lang, nakakadismaya lang na yung nung tatarantado pa sa Pilipino kapwa Pilipino, yung mga kasama kong crew, yung mga ABs. Anyway, like I said, wala naman sa akin na yan. I have to do is make sure na makasurvive ako for 5 months, and that's it. Pero I'll be making an advance notice na rin dito sa vlog na to na mukhang target ako actively tina-target at binubulit haras ako nitong si AB abusado. Hindi ko alam kung bakit niya ako actively tina-target in this time or pinag-iinitan. All I can say is hindi ako punching bag, at pag ako'y nasaid, there's a possibility na baka mag-lashed out ako at sumigaw, or I don't know. As much as possible, kinokontrol ko yung temper ko. Ayoko talaga na, like I said, ayoko na maging magulong barko. Pero kung talagang tina-target ako ng bullying at harassment sa mga ganitong bagay, there's a possibility na right ko i-depensa na sarili ko. It's just nakakaasar lang kasi, siya na nga ito abuso sa mga niya. Siya pa itong may audacity na mambulit sa akin. Pero, yun nga. Ayoko lang maging magulo yung barko. Kasi it's very horrible na may kaaway sa barko, lalo na itong barkong to mas maliit to kaysa doon sa huli kong barko. It's so malabo na hindi kami yun lang. In fact, gusto ko lang din idagdag din pala na mas natututo ko ng mga bagay at mga gawain ng trabaho dito sa barkong ito nang hindi ko kasama yung mga balasubas na ibi na kasama ko. And mas natututo pa nga ako ng maayos ng trabaho kung ako lang mag-isa. Si Maestro Amo, yung foreman namin at yung pumpman. At least mas napapasok ko yung knowledge ko kahit isang sabi lang. Itong mga kasama kong AB, napaka-gago to be specific. Napakahirap nilang i-work with, and parang lahat ng bagay may kasamang patalinhagang insulto. Ewan ko, like I said, medyo napaka-aggressive ng behavior nila ngayon na
napaka-aggressive ng bullying at harassment behavior nila ngayon that I, definitely nagiging concerned ako. Nung dati kasi naiiwasan ko lang siya by tumahimik ako, pero ngayon parang hindi na sapat na tumahimik ako eh. And I don't know, it's just tinitest talaga nila yung self-patience ko sa mga ganyang bagay eh. And it's really difficult kung ganyan yung sitwasyon ko. Anyway, like I said, I'll keep in touch regarding dito sa situation na to. Hopefully, hindi ako mag-lashed out. And as much as possible, ayoko na mag-lashed out na sumigaw o magpakita ng aking, magpakita na bad behavior. As much as possible, I want to be, good behavior. And inaalam ko kung ano yung situation ko dito, kung how am I, what am I up against dito sa mga taong to. Kasi I'm really, it's a cause of my concern itong bullying at harassment talaga na ginagawa nila sa akin. And yun nga. Anyway, one more thing na gusto kong i-include na rin bago matapos itong vlog na to. Gusto ko lang sabihin publicly na pangit ang sistema na OS ka lang sa papel. Ewan ko to, itong principal na to, itong AET. I think this is not a good office practice or work practice kasi there's a possibility na yung mga ABs ay mag-exploit at sabihin na natin i-exploit at i-take advantage yung ganong klase na policy. Parang total yung trabaho ng OS trabaho din pala ng EB, bakit ko tatrabahuin? Parang may mentality sila, bakit ko tatrabaho niyan, ipasa ko na lang sa OS. Which yun ang nangyari sa akin, pinapasa nila sa akin yung mga trabaho na dapat sila ang gagawa or sila dapat talaga naka-assign na gumawa niyan. So wala lang, nakakaasar lang na may mga ganon na na mga klase ng tao. Now, in my case, siguro maganda ito kung cooperative yung mga at maayos kasama yung mga ABs. Pero nataon na yun nga, yung mga kasama kong ABs is mga tarantado at gago at magulang sa trabaho. And yun ang ginagawa nila, parang ini-exploit nila, tinitake advantage nila yung ganitong sistema na sa halip sila magtrabaho at sila gawin nila yung duties and work nila, parang ang ginagawa, tinatambak nila sa akin yung mga bagay na dapat sila ang gagawa. Which is very bad. Ini-exploit yan ng mga ABs. Yan ang rason kaya dapat may clear distinction ang work and duties and responsibility ng OS at AB. Kasi pag pinagsama mo yan or hindi na alam ang diferensya sa ganyang work and duties na yan, aabusuhin at gugulangan ka ng AB mo, yung mga kasama mong ABs at kasama mo sa co-workers mo, itatambak sa kanila yung dapat na mga bagay at responsibilidad at trabaho na dapat sila ang gumagawa at nakatoka yan. So I guess yan ang pinagkaiba ng mga crude oil or VLCC ng mga crew kaysa dito sa shuttle tanker. Kasi sa VLCC crew and crude oil tanker, there is a distinct description kung ano talaga ang ginagawa ng OS at AB. Talagang very clear sa papel kung ano yung dapat gawin ng AB at ano ang dapat gawin ng OS. Samantalang dito sa sistema, dito sa AET shuttle tankers nila, pinagsama nila yung functions na ganun. Tsaka, which is very unfair and exploitative, like I said. Well, maganda yan kung mga maayos yung mga kasama mong AB, pero kung mga tarantado at mga gago, katulad ng situation ko na nangyayari ngayon, ang ginagawa nila is ginugulangan ako and sila na tinatambak yung trabaho na dapat sila gagawa. Biro mo, sinasahuran sila na sahod ng AB, pero hindi naman nila ginagawa yung trabahong AB. At ako naman, sinasahuran ako ng sahod ng OS, which is mas mababa kaysa sa kanila, pero yung mga job functions na dapat sila ang gagawa, akong gagawa nun. Siyempre, idadahilan nila para daw matuto ako. Siyempre, yun ang usual na dahilan dyan yung palusot nila So, kahit sino naman, siguro kung i-reverse psychology natin, kung gusto kong manggulang na mga tao, i-reverse psychology, sasabihin ko, ito, gawin mo to para matuto ka. Tapos, pag natuto ka, para ma-practice, parang itatambak na sa akin dahan-dahan yung mga ganyang trabaho. Like katulad nung nangyari kanina, like I said, trabaho niya dapat din yun. Parang pinapalabas niya pa, siya lang ngayon gumawa. Parang pinapalabas niya at trabaho ko dapat yun. At palalabasin pa yung story at gagawa pa ng story na umiiwas ako sa trabaho. Which is, ewan ko kung ano yung kokote na ganong klaseng mga tao.
Personally, hindi ko ugali na manggulang at hindi ko gawain yun. Pero ewan ko kung ano yung nasa kukotin nitong AB magulang na to, si AB magulang, at yun na naiisip niya. And yun nga. Anyway, like I said, I'm not trying any more shuttle tankers kasi sa ganitong yung pangit na exploit ng sistema nila. I will be going back sa crude oil and VLCC na kung saan merong clear distinction ang job description ng AB at OS. And hindi ganito na mag-aangas-angas yung mga tao na, anyway, like I said, dito lang naman yan eh. Yung mga taong yan, dito lang yan mananatili na hindi sila mag-exist even on other ships. Kasi sa akin, gawin niya yan sa VLCC at crude oil tanker. At ako yung nandun, sinasabi ko, dudurugin ko siya bago niya pa ibuka yung bunganga niya. And God forbid, walang pumipigil sa akin na gawin yun. But syempre, swerte niya. Like I said, hindi itong trabaho ko ngayon is hindi nasa VLCC at hindi nasa shuttle tanker. Hindi ako nasa VLCC or crude oil tanker ngayon. Nasa shuttle tanker ngayon ako. So as much as I hate it, kailangan kong magtiyaga pa ng 5 months. And given sa situation ko, and given sa pagiging aggressive behavior nila, I'm not sure kung gaano katagal kong i-hold yung ganito nang hindi ako totally mapipissed off. Anyway, I just have to be my toes kasi itong mga kasama ko, they have the upper hand para sabutayin ako sa trabaho. And gawain nga ng mga Pilipino na yung mga co-workers mo or any other industry na may manabutahe yung mga co-workers na mga kaaway mo. So let's see kung ano yung magiging blog journal session ko ulit within the next few days. For now, yun lang ang masasabi ko, and I'll keep it posted and updated regarding sa situation. And I do apologize if my blog entry today is a bit long because of the given situations that I'm currently facing at. So in any case, again, this is the Furry Archivist. Have a great day everyone, and see you around on my next vlog journal session. Bye bye for now.